What's up, KG, at welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to nandito tayo sa Bitpinas at mayroong mainit na balita dito. Grabe to, no? Kala ko sa crypto lang nangyayari to, pero nangyayari din sa fintech, no? Grabe, no? So basahin natin, no? Sabi ng Bitpinas, the entity is completely unlicensed, unregulated by the central bank and unregistered with the SEC Philippines, says the Bangko Sentral, advising consumer to exercise extreme caution and avoid transacting with unregistered bank. So sabi dito is yung Bangko Maharlika. Ano ba naman yan? Meron pa palang ganito. Nakakalusot pa rin to. BSP, no? The Bangko Sentral ng Pilipinas issued a public advisory warning consumer against transacting with Bangko Maharlika, an entity operating under the name of the Bank of Humanity. Grabe. Bank of Humanity. Tapos, according to the advisory, Banco Maharlika Ltd is not licensed, authorized, regulated, and supervised by the PSP. The central bank added that the firm is also not registered with the Security Exchange Commission. So, regulatory warning and consumer safeguard, the central bank urged the public to verify the legitimacy and regulatory status of any entity offering financial product services and investment opportunities prior to engaging in transaction. Ang sabi pa dito ay, the BSP noted that the individuals dealing with unlicensed regulated entities are not afforded the legal protection safeguard. Nakakapag ano, no? Meron pa rin pala nakakalusot ng mga ganitong mga, ano, pero sa bagay, hindi naman nakalusot eh. So, nagkaroon ng advisory, no? Sana pinasara na lang nila o hiningan nila ng ano. Paano pag bigla sila nagbigay ng, bigla sila nag-comply, no? Mababawi ba ng BSP tong. Pero sa bagay, no, i-announce lang naman nila na meron ng so marami kasi nagsasabi na wag ka mag-crypto, scam yan, ilagay mo sa bangko dahil safe, no? Pero kasi syempre, ang tanong kasi dito, paano kung yung mismong bangko na yung problema? Sa totoo lang, hindi lang sa crypto may scam. Mga fake institution at mga kumpanya nagpapanggap na legit. O kahit sa mga traditional finance, may mga taong gumagamit ang pangalan ng bangko para makapanloko ng tao. So dito, pag-usapan natin yung tungkol dito sa action ng ginawa ng ABSP laban sa paggamit ng pangalang Bangko Maharlika. O bakit tumalagang balita? Ano yung mga red flags ang kaya na inahalang mga financial institution na yan? At paano mo masisiguradong legit ang bangko at financial company na pinaglalagyan mo ng pinaghirapan mong pera? Pero syempre, baka makatulong din sa lalo na pag mabago yung pananaw mo na automatic na sip kapag sinabi may salitang bangko sa pangalan. So ano na bang nangyari dito? So dito, naglabas ng aksyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa paggamit ng pangalang Bangko Maharlika. Kasi maaari itong magdulot ng kalituhan sa mga publiko eh. So magmumukhang connected ito or authorized ng BSP. Kahit hindi naman. So ang goal lang naman ng BSP dito ay protektahan yung publiko laban sa posibleng panglilinlang at maling representasyon, no? At dito natin makikita yung isa sa mahalagang prinsipyo. Hindi siyempre sapat na maganda yung pangalan, hindi sapat na mukhang professional ang website, hindi sapat na may opisina, hindi sapat na may Facebook page sa maraming followers. Dahil maraming scammers yung marunong gumawa ng mga ilusyon ng credibility. Sa ngayon, baka sabihin ng iba, buti na lang may BSP. Oo, malaking tulong yung regulator, pero kailangan natin tandaan na hindi kayang bantayan ng gobyerno yung bawat desisyon ng bawat Pilipino. So may responsibilidad din tayo bilang investor at depositor na tumingin ng mga ganitong klaseng mga institution. So hindi lang sa crypto ang may scam, no? Kapag may crypto, so yung madalas yun ng headline, crypto is dangerous. Pero kapag traditional finance may problema, hindi naman sinasabing lahat ng bangko scam. Ang katotohanan kasi diyan, parehong may risk ang dalawang mundo. May mga fake investment firm, may mga lending company na wala lisensya. May mga investment clubs na nangongolekta ng pera. May mga nagpapanggap na financial institution at minsan, ginagamit pa nila ang salitang bank, finance, capital, or wealth, no? Para magmukhang legit. Hindi ibig sabihin ng dahil traditional finance automatic na legit na. At ang mahalagang tanong dito ay kung regulated pa sila, licensed pa sila, at transparent pa sila. Kasi kung ganun, paano nga ba natin malalaman kung legit ang isang bangko o financial institution? So, naganda ako ng limang listahan ng BSP supervised institution at para ma-check natin na kasama ang pangalan ng bangko sa
institution, no? So, yun yung una. I-check natin kung regulated ng BSP. Pangalawa, huwag tayong umasa sa Facebook page lang kasi maraming mga fake page, maraming clone website. I-search lagi natin yung official na website. Pangatlo, tingnan natin kung realistic yung pangako kapag sinabing guaranteed na 20% monthly. Grabe, laki nun, 20% monthly, walang talo. Siguradong kikita, red flag na kagad yun. Sa totoo lang, walang ganong investment na walang risk. Pangapat, alamin natin kung saan nanggagaling ang kita. Kung hindi nila may paliwanag, syempre mag-isip-isip ka na, baka mamaya ikaw na yung pinagkakakitaan. Panglima, syempre huwag magpadalan sa pressure. No? Kapag sinasabing hanggang mamaya na lang, limited slot o pinagmamadali ka sa isang investment, so wag mo nang sabihin sa iba na pinauna na kita o pinipilit kita. Yun yung sa mga classic na taktika ng mga scammer. No? Pero kahit legit ang bangko, hindi ibig sabihin na wala ng risk, hindi rin. Ang pagiging regulated ay hindi nangangalugan na imposible na magkaroon ng problema. Kagaya ng pagpasok ulit ng Binance sa Pilipinas, ganun din ang magiging knowledge dito, no? Hindi porket meron na silang lisensya, legit na sila, hindi na safe ng pera natin, hindi. So, market pa rin na magde-decide nun. At isa pa, may mga operational risk, may cyber attacks, may phishing, may identity theft, may mga insider fraud. Kaya kahit mas nasa legit na mga bangko yung pera mo, responsibilidad mo pa rin na bantayan yung account mo. Gumamit ng mga two-factor authenticator, wag ibigay ang OTP, wag mag-click ng mga random na links, regular na i-check ang account, at pinakamagandang security, hindi lang regulator kundi educated na depositor. At ang pinakamahalagang aral ngayon dito, hindi lang crypto ang kailangan suriin. Hindi lang traditional finance ang dapat pagkatiwalaan. Ang dapat natin pagkatiwalaan ay ang impormasyon, hindi pangalan, hindi logo, hindi sikat na brand, hindi dami ng mga followers. Sa panahon kasi ngayon, mas mahalaga ang due diligence kaysa sa mga blind trust. Siyempre, bago ka mag-deposit, bago ka mag-invest, bago ka magbigay ng pera, mag-research muna. Dahil yung mga ilang minuto lang na pag-check maaaring makapagligtas sa pera ng ilang taon mong pinaghirapan. At yun lang, no, kung may natutunan kayo dito sa aking video, so i-share nyo ito sa mga kapamilya ninyo, mga kaibigan, para sa mas marami pang mga mapanuri pagdating sa pananalapi. So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat, at syempre magkita-kita na tayo sa arena. Game on!